Gayon na ay Then, Brother Eli, tungkol dun sa sinabi ng isang pastor way back 2002, nagbigay siya ng isang practical example. Sinabi niya, ang Diyos raw ay parang Maynila, katulad ng Maynila. Then, ang mga relihiyon, katulad ng mga sasakyan. Maraming mga sasakyan na gustong makapunta ng Maynila. Pwedeng mag-train, bus, jeep, marami. Halimbawa, Brother Eli, isa ka sa driver ng sasakyan. Ano ba ang pagkakaiba ng sasakyang dinadala mo kumpara sa iba? Paano ka po ba nakakasiguro na ang mga pasahero mo ay makakapunta ng Maynila? Then, ano po ba ang pruweba nyo na ang paniniwalang tulad nito ay tunay at tamang daan patungo sa Diyos? Unang-una, itutuwid ko lang yung maling narinig mo dun sa pastor na sinasabi mo. Totoo, lahat ng sasakyan na papuntang Maynila, makakarating sa Maynila. Kahit mag-eroplano ka, mag-helicopter ka, pwede ka rin ng sumakay ng taxi, o sumakay ka sa tren, makakarating ka sa Maynila. Kung papunta sa Maynila ang pag-uusapan. Di ba? Pero pag papunta sa langit ang pag-uusapan, walang maraming sasakyan. Pakinggan nyo sa 14:6 ng Juan. Basa. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. O di wala naman palang ibang sasakyan, kundi si Kristo. Ako ang daan, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except by me. E di maling example yun. Lahat ng sasakyan, pwede mo sakyan para makarating sa Maynila. Pero papunta sa Ama, isa lang ang paraan mo, si Kristo lang. Siya lang ang daan papunta sa Ama. Hindi marami. Ngayon, ganito yon. Sabi ng iba, kahit karaw-asang relihiyon, makakarating ka sa Diyos. Hindi rin po totoo yun. Hindi lahat ng relihiyon dadaling ka sa Diyos. 23:15 ni Mateo. sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakakampi. At kung siya'y magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. O, hindi lahat ng relihiyon dadaling ka sa Diyos. Meron dadaling ka sa impyerno eh. Merong mga mangaral, yung miyembro nila, ginagawa nilang makadalawang beses pang anak ng impyerno sa sama. Meron akong kilalang tao eh. Nung siya'y katoliko, tahimik siya. Nag-iglesia. Hindi ko na lang sasabihin kung ano iglesia. Alam niyo nangyari? Tumapang at nakahanda raw siyang pumatay para sa iglesia niya. Biro mo, kung talagang natuklasan mong relihiyon ay totoo, ba't tinuruan kang pumatay? Di ba? Eh, sabi ni Kristo, sa mga Kristiyano, iibigin ninyo ang inyong kaaway. Walang sinabing patayin ninyo ang kaaway nyo. Kung tunay yung relihiyong nakita mo, hindi ka matututo ng pagpatay. Ang nakuha mo relihiyon, gago, kagaguhan, panluloko, gaya ng ipinangangaral ng mga eskribas at pariseyo nung una na ginagawa ninyong makaiba yung anak ng impyerno. Pero mo aanib ka sa relihiyong, gagawin ka anak ng impyerno? Pupunta ka ba sa langit noon? Impyerno ang punta mo nun eh. Ano po ibig ko sabihin? Hindi pare-pareho lahat na relihiyon. Ngayon, sundan ko yung tanong mo kapatid, paano ako makakatiyak na makakarating ako sa Maynila? Unang-una, kung sasakay ka sa Maynila, hindi naman lahat ng bus sa Legazpi Terminal, sasakyan mo. Hindi naman lahat ng bus papunta sa Maynila eh. Meron siguro papunta sa Sorsogon. Meron papunta sa Gubat. Di ba? Meron papunta doon sa Naga. Meron papunta sa Maynila. Unang-una man dapat gawin, pagpunta ka sa Maynila, tignan mo muna yung signboard ng bus. Manila. Yan. Pupunta ka sa Diyos. Tignan mo muna signboard. Ano ba iglesia yan? Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ay, sa Roma, punta mo yan. Ang signboard mo, mali eh. Gusto mong pumunta sa Diyos. Anong signboard? Ang daladala ko, Iglesia ng Diyos. Yun ang daladala kong pananampalataya. Bakit? Ang may-ari ng iglesia, ang Diyos. Saan kita dadalhin? Yung signboard, dun papunta yun. Kaya nga, iglesia ng Diyos ang pinangangaral ko sa buong mundo. Oh, saan ka pupunta? Sa Diyos ka pupunta, di doon ka sumakay. Ang signboard, Diyos eh. Meron ba tayong katunayan? Basa, 43:7 ng Isayas. Basahin natin. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan. Oo, yaong aking ginawa. Ano yun sa Diyos? Ang bawat tinatawag sa aking pangalan, yun ang akin. Sa aking kaluwalhatian, yun ang aking inanyuan, yun ang aking ginawa. Yun sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Hindi pwedeng yun sa Diyos, tatawagin mo sa pangalan ni Aglipay. O, sino sa inyo, Iglesia Aglipayano?
O biro mo na may kawawa ka na may tinawag ka sa pangalan ni Aglipay. Ang sa Diyos, tinatawag sa pangalan niya. Meron naman dito, sa Legazpi, Lutheran. O biro mo, tinatawag ka sa pangalan ni Martin Luther. Kung sa Diyos ka papunta, huwag kang papayag tawagin kang Luterano o Mormons. Huwag kang papayag Mormons ang tawag sa'yo. Pagka papunta ka sa Diyos, dapat yung pangalan niyang nakakabit sa iyong sinaaanibang relihiyon. Yan dapat natin makita. Ang katunayan, kumuha pa tayo ng sitas ng Biblia sa Daniel 9:19. Basa. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko. Bakit? Sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Saan daw ho tinatawag? Ang iyong tao, thy people is called by thy name. Kaya ako, sigurado ako kung saan ko dadalhin yung sasakay sa bus ko. Ang signboard Maynila, di nakakarating kami ng Maynila. Sumakay ka, di mo tinignan yung signboard. Sumakay ka, ang signboard pala ay Gubat, Sorsogon. Doon ka mapupunta sa Gubat. Hindi ba ganun yon mga kapatid? Ganun lang yon.